pang basket? Mga maling kilaan? Dong, ang pogi ko ngayon, Dong. Dong. Ba, nagmas ako, Dong, dahil may kumakalat na sakit ng mga unggoy. Huwag ka mag-alala, Dong. Ikaw lang masasakay niyan. Nadyasusin niyan eh. Huwag mo na magulo. Nagbibidyo ko yung pogi. Nandito si Gonggang dyan. Ngayon sasakyan niya ko. Oh, sa anak niya yan. Rexton yan, Dong. Ha? 7,700. Tanda ko. Plate number. Pogi. Saan ang punta? Pogi. Ha? Meron maging pogi! Sama na naman ang dalawa. Mamamalengke na naman. Wala na bang iba? Puro na lang palengke. Puro na lang palengke. Nakatapat na nga dyan. Wala na ba yung may vlog, Dong? Puro na lang palengke yan. Sa mga manonood, manawa kayo, sabihin mo. Manawa kayo sa aming mukha. Sa tutusin, nakakasawa rin yung ganito, no? Yung ito lang yung ginagawa nating parang libangan. Parang pasyal na yung Singsing Mart sa atin. Yung... Di ba isang linggo mahigit? Hindi lang isang linggo. Minsan isang buwan, 3 buwan bago ka gumala. Lalo ka na, no? O lalo na ako. Pero ito, matanong ko lang. May kumakalat na vlogger, Dong. Ay. Hindi ako yan. Magandang topic yan, Dong. Papatayin ako, babagayin ako, Dong. Dong. Papatayin ako, no? Ito, para sa atin. Sandali, tanggalin muna natin ito. Huwag muna kayong maingay, mga kablog. Anong... Ako nga yun. Hindi. Kumakalat ngayon yung vlogger na trending, Dong. Ay, hindi ako yan. Pumasyan ka nung nakaraan ng ilang buwan yata yun. Sakto yung babae, 2 months na buntis, Dong. Hindi ako yan. Hindi ka uling punta mo doon, 2 buwan na nakaraan. Anong connect na sa akin? Tapos yung may tinakpan siyang blanco, nakalagay letter D, 5 letter. Hindi ka diklap yun? Ikaw si diklap? Ay, hindi ako yan. Magkapiti ka na ng itlog. Hindi ako yan. Yung sinasabi so, Dong eh. Hindi ako yan. Ba't hindi mo nang panagutan, Dong? Single ka naman. Iniwan ka nga nung wala siyang pera. Papanagutan ko ba? Hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi nga, sa pera biro, hindi ba ikaw yun? Ako nga yan. Ang gulo mong kausap. Magkapiti ka na ng itlog. Hindi ako aamin. Hindi doon nakakawa yung ano. Kung ito yung salarin doon, aminin mo na para natadama yung mga ibang vlogger eh. Kaya, aaminin ko na. Oh. Hindi ako yan. Kapiti ka na ng itlog. Kapit-pita na ng itlog. Hindi ako aamin. Aaminin ko na. Hindi doon, alam ko, ikaw yun. Di ba matagal mo ng pangarap na magkaroon ng anak kahit walang asawa? Eh, may asawa yung tinira mo eh. Dapat maghanap kayong mga single. Hindi yung single mom. Sino ba yun? F6? F6 daw. Diyos ko puro de. Anak ni Maperde. Patay na yung bida ng babae sa F4. Si Sanchay yun. Yung nabuntis. Si Sanchay. Hindi. F4 yun. F6. Yung visa niya. Pero di ba lahat ng mga nakaka-chat mo nasa Daegu? Ay, hindi ah. Wala akong nakaka-chat. Ha? Wala. Hindi daw. Wala daw siya nakaka-chat. So guys, ito si ano. Ang daming napapagkamala siya yung salarin dun sa sinasabing... sa murder case. Ikaw si Detective Conan. Sala rin sa kumakalat na vlogger na ngayon. Tsaka ang daming naghahanap ng mga may asawa sa Pinas ngayon. Pinapahanap nila dahil wala daw silang padala, wala sustento. Uso yung nawawalang asawa dito daw. Oo, sa Korea uso yung nawawala, nadudukot dito. Nadudukot ng iba. Doon laging sinasabi ni Kulkul TV na may asawa sa Pinas pagdating dito, dalaga, binata. Yung iba, yung iba masama, byuda. Byuda na. Byuda tsaka byudo. Yung iba pag alis sa Pinas, bata, pagdating dito, senior citizen na. Oo. Byudo na. Tapos sasabihin nila, umalis sila para sa pamilya. Eh, ang nangyari, umalis sila para dagdag pamilya. Napo po talaga. Kaya nga, para sa pamilya, para dagdagan yung pamilya. Oo nga. Oh. Di ba sabi nga, humayo kayo at magpakarami. Yan, nagparami nga sa Korea. Eh, ang tanong, nakapagparami ka na ba? Hindi ako yun. Oo. Hindi ako yun. Dong. Tamang aso ka rin, nakakita na ng pogi. Oo.
Oh, tingnan mo, galit na galit. Ikaw naman, parang makakawala na sa Hindi dong, dapat Pakita mo, nag-aararon sila. dapat dong makapag-asawa ka na. Asawa. Dahil yun na yung chance mo. Panagutin mo na yung, puntahan mo na yung kung sino man yung babaeng yun dong. Hindi ako yun. Ha? Bahala siya sa buhay niya. Hindi ba ikaw yung ano, pinalitan mo na yung genre mo, hindi ka na si Daniel Padilla, ikaw na si Skastakli. Yes. Guys, Basta na to, boys. ang bagong Skastakli. Pilit! Sample ha. Yan, sinampol na kayo ni Skastakli. Sasampo lang kayo. Kung kinakaya. Yo! Oh, lamig! Kuha ba mga kabalal, kuha diga? Kuha. So, ito yung pambihirang nilalang. Ito, kung nanonood kayo ng Ghost Fighter, parang siya si Sensui. ang daming katauhan sa loob ng katawan niya. Mapased Gabino, Daniel Padilla, Joshua Garcia, Dingdong Guantes. Ngayon, may Skastakli naman. Oo, Skastakli. Sino kaya yung pang-anim at saka pang-pito? Hindi pa niya nire-reveal, guys. Oh. Na bumangon isa at hangover. Ang hirap pala bumangon ang hangover, no? Bumabangon ba yung hangover o yung taong may hangover? Kasama na yun sa pagbangon. Hindi naman lahat may hangover doon ah. Sunugin natin Oo, yung nandyan. Sunugin natin yung mga pabrika ngayon. Puro pali-pali naman Guys, lahat yan. Tingnan nyo yung sapatos ni Diklap. Yung sapatos ni Diklap dong, ako pula. I'm green. Alam mo yung kulay niya? Color game. Bagay na bagay sa pagkatao niya. Green-minded. So, talaga si Rudy. Kaya paborito mo yung... Anjun Gio. Puro pali-pali yan. So, yan guys. Dito, walang company dito na hindi ka makakarinig ng pali-pali. Puro pali yan. Puro pali-pali. Puro mga endangered ang nasa loob niyan. Puro mga endangered species. Puro sikya araw-araw yan. Di ka dito tayo sumilong nung umuulan. Yung sinita tayo nung nakatrack, ano daw ginagawa natin. Pinakuda na, hindi na tayo papakit. Ngayon may bagong bukas na naman. Bahay ko. Maganda nga. Isang square lang, parang kahon lang natin ngayon. Sa mga naghihintay ng massive selection sa March 12 to 18 yata dong. Selection ng pagbibigay ng employer. So, congratulations sa mga maseselect. Panigurado, sa lahat ng factory dito na nakikita nyo, panigurado may mga maseselect dito. Lalo na dun sa likod namin, maraming bagong bukas na factory. Puro pali-pali Summer na meron ng bangka yung taas ng sasakyan niya. Di ko lang alam kung saan siya. Ayun, yung soul design na sinasabi ni Diklap, yung design ng bahay. Mapagawa ko ganyan. Picture ako nga na isa malupit-lapit. Oo. Picture mo nga yun sa malupit. Ayaw gumana ng face ID ko. Baka hindi ka na nire-recognize. Hindi niya ako nakikilala. Nagbago na ako. Kaya, congratulations sa lahat ng magkakaroon po. Ina-advance ko na ngayon pa lang. At alam ko, hindi na rin ako nagkulang. Hindi nagkulang yung videos ko sa paalala sa inyo. Sa pagbibigay ng awareness sa inyo kung ano yung maabutan nyo rito. Dito kasi, minsan dumadating sa point na pagod na yung katawan mo. Stress na stress ka na. Pero yung utak mo, trabaho pa rin. Gusto pa rin magstay dito dahil sa obligasyon, sa responsibilidad na iniwan natin sa Pilipinas. Pero dadating ka rin sa puntong, kagaya ng mga ibang vlogger na napapanood natin, dadating ka rin sa puntong kahit gusto ng katawan mo, pero yung utak mo na mismo yung pagod, umaayaw na, napakahirap kalaban nun. Yung katawan natin kasi, yung pagod, mapapagtiisan natin yan mapapagtyagaan natin yan Pero kapag sumabay na yung utak mo, sa hirap at pagod ng katawan mo, nagkaisa yung mga yan, panigurado maho-homesick at malulungkot ka. Bibigay ka kasi tao lang tayo. So, kaya napaka-importante ng mga pinagdadaanan nating hirap pagsubok sa Pilipinas. Andyan pa lang kayo, dapat hubog na kayo pag nandito na kayo. Hindi pare-pareho ugali ng mga Koreano rito. Kagaya ng trabaho namin, araw-araw parang Lunes. Araw-araw pali-pali. Yung mga kasama kong nakakatawa pa nun, yung kasama naming bagong Nepal, niyayabang pa sa amin yung score niya guys sa pag-exam niya. As in, isa lang daw yung mali niya. Totally, pag nasagot niya yung mali niya, almost perfect siya. So, ganyan po kagaling yung mga Nepal. Pero pagdating dito, naku po, nakakakota siya sa isang araw na sikya rito. Minsan kulang pa nga yung 1 dosenang sikya sa kanya
Puro sigaw at saka ano, as in, wala siyang maintindihan talaga, lutang. Mag-iisang taon na siya sa August, pero ganun pa rin yung galawan niya. Minsan naaawa rin ako naaawa rin kami, tinutulungan namin siya, pero ang lumalabas, parang wala siya sariling pag-isip. Kumbaga, halimbawa kung nagpapalagi ka ng tubig sa kanya, kahit punong-puno na, pag hindi mo sinabing patayin niya, hindi niya papatayin. Ganun yung ano niya, ganun yung mindset niya. Siguro dahil bata na rin siguro. So napakahirap para sa kanya. Kaya sinasabihan ko siya, isipin niya yung mga ginagawa niya. Kasi walang makakatulong sa kanya kung hindi yung sarili niya lang. Madalas ko siyang pinapayuhan, hindi bilang matanda sa kanya, pinapayuhan ko siya dahil bilang matagal na ako dito sa company namin, alam ko na yung trabaho at diskarte. So tinuturuan ko siya, pero tinuruan ko siya ngayon, makalipas lang ng 5 minuto, wala na, nakakalimutan na niya. Tapos puro siya, oo, yes, ne. Pero ang ending nun, ganun pa rin. Siyempre naaawa at saka nauumay ako, at saka na iirita ako pag naririnig kong sinasabihan siya ng sinisigawan niya na ay sikya, ganun. Siyempre parang, dun yung parang posisyon namin, dun yung linya namin, 3 lang kami nagmamolde. So parang, kumbaga sa lahi, parang katribo namin siya. Kasi magkahiwalay yung trabaho namin sa trabaho ng mga kasama niyang 2. Yan, 3 kami nila Kenneth na nagmamolde. So nakita nyo na siya sa mga ibang videos ko. Kaya pagdating talaga nyo rito, kung aarte-arte ka, kasi normal lang kasi sa trabaho yung aanga-anga, yung medyo may pagkatanga, yung pasensya na sa terms ko pero kasi yung tanga parang ano yun para sa akin yung slow learning siya, hindi siya fast learning na kagaya nating mga Pinoy, madaling makakatch up sa trabaho. Hindi yung tanga na talagang asin na bobo, hindi po siya ganon. Kasi nasa ano na rin yun nasa pinagdaanan nila sa bansa nila. Never siyang nakaranas ng trabaho siguro na kagaya ng trabaho na nararanasan niya ngayon sa company namin. Kaya nangangapa siya. So yun siguro yung ano, wala pa siyang, kumbaga wala siyang totally na karanasan sa trabaho at biglang nag-Korea. Kaya kayo kung makakapunta kayo dito, pupunta kayo ng Korea, tibayin nyo lang yung loob nyo. Maraming nagko-comment sa akin dito, kakadating lang, pinatotohanan yung mga vlog ko, yung gina-justify ko lagi yung vlog na hirap ng trabaho maabutan nyo rito. May kababayan tayong nag-comment, babasahin ko mamaya, ulitin ko, pero yung natatandaan ko, sabi niya 12 hours daw yung duty niya, 2 months pa lang yata siya rito. 12 hours yung duty niya, wala silang break time, puro pali-pali daw at kailangan mabilis daw yung galaw mo, diskarte mo para makasubo ka ng tinapay, biskwit during working time. Kasi gutom yata siya, yung break time nila sandali lang, at saka pag kumakain ka dito ng tanghalian, puro pali-pali pa rin daw kasi kukunin mo yung pahinga na yon, yung oras na yon. So kung uubusin mo sa pagkain yung 1 oras, hindi ka makakapagpahinga. Parang ganun po yung ibig niya sabihin. Kaya kayo palang nandiyan dyan, hindi nyo kailanman maiintindihan kami hanggat hindi nyo nararanasan na makarating dito. Malapit na yung spring, yung POM. So POM na nga yata, lagi sinasabi ng amo namin. Kung maalala nyo yung pictures namin ni Kenneth dati dito, nung kasagsagan ng mga parang cherry blossom, yung bulaklak nito, ang ganda. Para kang naglalakad sa napapanood mong Korean novela, Endless Love. Tapos ang bida yan, si Choi. So, hindi kami nag-taxi, pinaglakad ko si Skastakli. Yan, si Skastakli. Pilit! Oh, yan. Kunyari gumagawa tayo ng MTV. Sige. Hindi. Kunyari gitar. Yan. Kunyari, edit ko na lang. Sabihin ko, electric guitar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Game, action. Pilit! Akong nabangga. Nabangga. Dini. Wala dyan si Skastakli talaga. Kahit lang siya ng ulo na pagdating ng araw, saan pa siya ang ulo ko?
lakas tayo ng doon. Mabenta. Simot. Nagwawet na pati diklap eh. Simot na simot yung... So ito na nga guys, kakatapos lang namin kumain ni Kenneth. Inutusan ko siya dun sa may parang Asian Mart o Asian Mart talaga siya. Pinabibili ko siya ng munggo, balatong sa Kapampangan. So siya na lang yung pinapunta ko, inihintay ko siya rito. So, ang dami yatang bumibili kaya medyo natagalan siya. So, napag-desisyonan ko na hintayin ko na lang siya dito sa kung saan kami namibiling groceries. At nang makapag-withdraw na rin ako sa ATM, habang hinihintay ko siya, mag-withdraw muna tayo. So, kaya pala natagalan si Mokong, may bit-bit na naman siyang kababayan natin. Followers ko daw. Panoorin niyo kabulol. So guys, ito may followers tayo. Saan mo nakita si Kenneth? Diyan po sa World Mart. Ilang buwan ka na rito? 3 months po. Tiras lang ka sa atin sa Pilipinas. Sa Lucena, Quezon po. Dito tayo, baka may dadaan dyan. Parang Batangas din. Batangan nyo din. So ano masasabi mo naman sa Korea? Maganda po. Maganda yung panahon, malamig. Yung nga lang po talagang sakripisyo din. Mahirap yung trabaho, pero sulit naman yun sa akin. So, napapanood mo yung vlog ko. Yung mga realidad ng buhay, ano masasabi mo? Tunay ba yung mga binabahagi ko dito na experience mo na? Opo. Ano yung trabaho mo rito? Bale sa po kami, styro company. So Nagbabalot po. magaan lang naman. Ilang kayong Pilipino? Sa ngayon po ay 3 na lang po. May kasama kayong ibang lahi? Vietnam, Indonesia, Korea. So tawag dito, malapit ka lang pala dito sa lugar ko rito eh. So sa dami ng mga nagko-comment kasi sa akin, minsan hindi ko na rin matandaan yung ibang mga nagko-comment. Karamihan sa mga followers ko, minsan nakikita si Diklap, si Kenneth, kaya natatandaan nila, kasama ko siya. Sumisigat ka na rin na. Balik. Punta kami sa bahay. Punta ka. Tawag dito, wala ka pang gustong batiyan, baka napapanood din ng mga nasa Pilipinas. Binabati ko po yung misis ko, si Yan. Ay, miss you. Nakaka-homesick, di ba? So, 3 buwan ka na kamo? Opo. Okay. Bale, may alien card ka na, yung registration card. Basta tsagayin mo lang dito. Dito kahit napakahirap ng trabaho, yung sahod naman hindi mo naman kikitain sa Pilipinas talaga. Nakatanggap ka na rin siguro ng sweldo mo na buo. Opo. Yun naman palang maganda. Maganda yung company niya daw. 7 to 9 daw ang pasok. 7 ng umaga, out sila ng 9 ng gabi. So, kasama na yung overtime doon. Ayos din. So, ano naman masasabi mo sa mga aspirant? Ngayon, may exam na gaganapin at saka may mga selection sa March 12 to 18 yata. Anong mai-advise mo sa mga gustong... Advice ko lang po, focus lang sa pag-aaral talagang paglanan niya ng oras. Hindi kasi pwedeng yung nabababad ka sa mga mobile games, sa mga social media, yan dapat iwasan niyo muna. Talagang kung gusto niyo makapasa. At saka sipagan lang sa pag-aaral talaga. Sipagan. Kasi yan talagang pinakasusi. Kailangan mo makapasa sa exam. Kahit na puspusan ka sa pag-aaral, di mo naman maipasa-pasa yung exam, wala rin talagang mangyayari. So salamat sa pagkasama sa vlog ko, tsaka isang sa akin. Appreciate ko yung nanonotice niyo yung mga vlog ko na binabahagi ko. Salamat. Picture mo nga kami net, isa. Followers natin na natatandaan yung kasama ko si Kenneth, nagugulo na naman. So ito, hindi ako makapaniwala na may mga followers tayo na nagko-comment lang, ngayon nandito na. Kasama ko na sila. So congratulations sa'yo. Kailangan mo, makakaya mo yan, tagayin mo lang. Pauwi ka na yan. Then guys, kakauwi na natin. Nandito na tayo sa bahay, dito sa company namin. So gusto ko palang i-shoutout si John David, yung kababayan natin na nandito na, 3 months pa lang daw siya. Na-meet ni Kenneth nung bumibili siya ng munggo doon sa Pakistani na Mart, Asian Mart. Kumbaga, may binili siya doon, ako naman, inintay ko na lang siya kung saan kami talaga namamalengke. So yun, nagkita sila at yun nga, natatandaan, pinapanood pala tayo. Subscribers pala natin siya, masugid natin siyang manonood sa mga videos natin. So, nakakuhanan ko siya ng video na kasama natin sa vlog. And then yun nga, tinanong natin kung ilang
buwan na siya rito. 3 buwan pa lang daw siya. Wala pang medyo alam sa address dito. So, yun nga, masaya ko para sa'yo bro kung mapapanood mo to. Shoutout sa'yo. So, sana matupad mo yung mga pangarap mo, mga plano mo sa buhay. Hindi man lahat, pero yung pinaka the best at pinaka importante, yung pinaka purpose mo, priority mo dapat yan. At wag mong kakalimutan, siyempre yung nasa taas. Tsaka tsagain mo lang. So, shoutout sa'yo bro. Salamat at kahit papano isa ka sa mga subscribers ko na na-meet ko sa personal. So, yan, yung iba, sana magkaroon o mag-cross yung landas natin pag nandito na kayo, ma-meet ko kayo bago man lang tayo umuwi sa Pilipinas, magkita-kita tayo dito sa South Korea. So, yan, nakita nyo naman kung paano kami mamalengke. Usually, yan ang ginagawa namin dito ni Kenneth. So, sa loob ng isang linggo, yung Sunday or Saturday, pag walang pasok ng Sabado, yun lang ang pinaka, namin, dun kami nakakatawa, dun namin dinadaan yung mula Lunes, siyempre, pagod na pagod sa trabaho, kaya mas gusto namin naglalakad kasi yun nga, nakakapag-joke kami sa bawat isa, nagbibiroan kami. Kasi sa trabaho talaga, minsan, iba yung mood natin sa loob ng factory. Kasi pagod tayo, at pressure na rin, pinapali-pali tayo ng Koreano. Kaya pag Sabado Linggo, pag namamalengke kami ni Kenneth, naglalakad kami dahil sa, yun nga, baka may tendency pa na accident na makakita kami ng mga kababayan natin na Pilipino na bagong dating dito. At syempre, yung mga nakakakilala sa atin dito, minsan kasi, hindi natin alam, malapit lang pala sila dito. So yun, kumain na rin kami ni Kenneth sa kantin doon, yung sundegok, napakasarap nun. So ulo ng baboy yun, chinap-chap, sabay na sabaw na mainit, napaka the best nun sa ganitong malamig pa yung panahon dito. So yun ang pinaka best selling nila, tsaka yung Pyoha Janggok, yan yung dalawang yan, yun ang madalas sa malimit namin orderin. So nakita nyo, kumain kami kanina, para na rin siyempre hindi na ako magluto ng tanghalihan. Kasi inuumaga na kami pag gigising kami ng Sabado at Linggo pag walang pasok. So sinasamantala namin yung hindi kami bumabangon ng napakaaga. Kasi 7 to 6 nabubulo na naman ang pasok ng trabaho namin dito. So by 6:30 gising na kami ng umaga. So yun nga, hindi pare-pareho po. So yun lang, shoutout sa JD. So sa family mo, tsaka sa mga iba nating subscribers. Tingin ko guys, hanggang dito na lang yung video natin. Dito ko natatapusin yung ating vlog. Maraming salamat ulit sa ilang minuto ng panonood nyo sa videos na to. So kagaya na sabi ko, sana lahat kayo, wish you all the luck. Lahat ng mga aspirant na gusto makarating dito, sana makarelate kayo sa mga bawat videos na ibinabahagi ko po para po sa inyo. So shoutout po sa lahat. Mag-comment lamang po sa comment section kung gusto nyo pong magpa-shoutout sa next videos. At umihingi ako ng pasensya, minsan na-delay gawa ng syempre late upload yung iba. Kumbaga gagawa ko ng videos ngayon, minsan after 2 days ko i-upload, kaya medyo natatagalan yung shoutout natin. Pero nababasa ko po lahat ng komento po ninyo. So but then again, kagaya ng sabi ko, kung nagugustuhan nyo, nakaka-relate sa mga videos ko, huwag nyo sana kalimutan i-like yung mga videos na to na napapanood nyo. Yun po yung nakaka-motivate po sa akin para mas lalo magpursige at gumawa at sipagan pa ng paggawa ng ganitong video para po sa inyo. Kayo po makikinabang yan, hindi ako, at disclaimer, hindi ako magaling. Do it what works for you. Yun na po yung naisasuggest ko, sharing is caring. So that's it guys, see you again in my next video.